Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nabalitaan ng mga apostol at ng mga kapatid sa buong Judea na may mga hintil na tumanggap na rin sa salita ng Diyos. Kaya't nang si Pedro'y pumunta sa Jerusalem, tinuligsa siya ng mga kapatid na masugid sa pagsunod sa kautusan. Bakit ka pumasok sa bahay ng mga hintil at nakisalo pa sa kanila? Tanong nila. Kaya isinalaysay sa kanila ni Pedro ang buong pangyayari. Ako'y nasa lungsod ng Jopa at nananalangin nang magkaroon ako ng isang pangitain. Mula sa langit ay ibinaba sa kinaroroonan ko ang isang tila malaking kumot na nakabitin sa 4 na sulok. Pinagmasdan ko itong mabuti at nakita ko roon ang iba't ibang uri ng hayop, lumalakad at gumagapang sa lupa, mababangis at mga lumilipad. Pagkatapos ay narinig ko ang isang tinig na nag-utos, "Pedro, tumayo ka, magkatay ka at kumain." Subalit sumagot ako, "Hindi ko magagawa yan, Panginoon. Hindi ako kumakain ng anumang pagkaing marumi." Muli kong narinig ang tinig mula sa langit, "Huwag mong ituring na marumi ang nilinis na ng Diyos." 3 ulit na nangyari yon, at pagkatapos ay hinila na pataas sa langit ang lahat ng yon. Nang sandali ring yon, dumating sa bahay na tinutuluyan ko ang 3 lalaking sinugo sa akin buhat sa Cesarea. Sinabi sa akin ng Espiritu na huwag akong mag-atubiling sumama sa kanila. Sumama rin sa akin ang 6 na kapatid na ito at pumasok kami sa bahay ni Cornelio. Isinalaysay niya sa amin na nakakita siya ng isang anghel na nakatayo sa loob ng kanyang bahay at sinabi raw sa kanya, "Magpadala ka ng mga sugo sa Jopa at ipasundo mo si Simon na tinatawag ding Pedro. Sasabihin niya sa iyo ang mga kinakailangan upang ikaw at ang iyong sambahayan ay maligtas." Nagsisimula pa lamang ako magsalita, ay bumaba na sa kanila ang Espiritu Santo, gaya ng ginawa nito sa atin noong una. At naalala ko ang sinabi ng Panginoon, "Si Juan ay nagbabautismo sa tubig, ngunit babautismohan kayo ng Espiritu Santo." Kung binigyan sila ng Diyos ng kaloob na tulad ng ibinigay niya sa atin noong tayo'y manalig sa Panginoong Hesukristo, sino ako para hadlangan ang Diyos? Nang marinig nila ito, tumigil na sila ng pagtuliksa at sa halip ay nagpuri sa Diyos. Sabi nila, kung gayon, ang mga hintil man ay binigyan din ng Diyos ng pagkakataong magsisit, magbagong buhay upang maligtas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang bayaran ay tumatakas kapag may dumarating na asong gubat. Iniiwan niya ang mga tupa, palibhasay hindi siya pastol at hindi kanya ang mga ito. Kaya't sinusunggaban ng asong gubat ang mga ito at binubulabog. Tumatakas siya
palibhasa'y bayaran lamang at walang malasakit sa mga tupa. Ako nga ang mabuting pastol, kung paanong kilala ako ng Ama at siya'y kilala ko. Gayon din naman, kilala ko ang aking mga tupa at ako namay kilala nila. At iniaalay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. Mayroon akong iba pang mga tupa na wala pa sa kulungang ito. Kinakailangang sila'y ipasok ko rin at papakinggan naman nila ang aking tinig. Sa gayon, magiging isa na lamang ang kawan at isa ang pastol. Dahil dito'y minamahal ako ng Ama, sapagkat iniaalay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. Walang makakakuha ng aking buhay, kusa ko itong ibinibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at kuning muli. Ito ang utos na tinanggap ko sa aking Ama. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. I am the good shepherd who is willing to die for the sheep. When the hired man, who is not a shepherd and does not own the sheep, sees a wolf coming, he leaves the sheep and runs away. So the wolf snatches the sheep and scatters them. The hired man runs away because he is only a hired man and does not care about the sheep. I am the good shepherd. As the Father knows me, and I know the Father, in the same way I know my sheep, and they know me. And I am willing to die for them. There are other sheep which belong to me that are not in this sheep pen. I must bring them too. They will listen to my voice, and they will become one flock with one shepherd. The Father loves me because I am willing to give up my life in order that I may receive it back again. No one takes my life away from me. I give it up of my own free will. I have the right to give it up, and I have the right to take it back. This is what my Father has commanded me to do.